Aya, anak, ayos ka lang ba? Bakit hindi mo ginagalaw yung pagkain mo? Ma, kailangan daw po namin mag-present ng family cultures and background namin bukas. Part po ng lesson namin this week. Yung Sunday banding natin ng papa mo. O kaya yung pagpunta natin ng simbahan tuwing birthday. Okay na po yan, ma. Family background ko sana kailangan ko sila. Yung sa papa mo, ilagay mo yung dating school na pinasukan niya. O kaya yung dati niyang... Amalia, Para lang naman sa presentation ng anak mo. Hindi naman siguro masamang malaman niya kung saan tayo galing. napag-usapan na natin to, di ba? Ano bang gusto mong gawin ko? Huwag imikan tong anak natin? Antonio naman, ilang taon na ang nakalipas. Sige, kung ayaw mo talagang ipaalam, yung kultura na lang namin. Tama na. Tapusin mo na yan. Aya, anak, pasensya ka na. Bigyan lang natin ng time ng papa. Huwag kang mag-alala sa presentation niya. Nasa iyo mismo ang sagot. Kayang-kaya niya yan. Salamat, Miss Castillo. Susunod naman ay si Miss Bautista. Simulan mo na ang presentasyon. Wala ko pang masarap. Bakit? Sige, upo ka na. Susunod ay si Miss Dominguez. Miss! May nain. Oh, anak. Nandiyan ka na pala. Kanina ka pa ba? Maaga po kasi natapos yung klase namin, ma'am. Tsaka, narating ko rin ako. O siya, kamang tao. Bumili ako ng leyenda. Ay, Nga pala, ma'am. Yung sulat namin sa labas, nakapangalan sa'yo. kanina to galing. Hindi ko po alam. Basta may nabutan po akong babae kanina sa labas. Anak, mauna ka pa ng kumain.
Class dismissed. Miss Paulista, Bakit po? may pag-uusapan tayo. Miss Bautista, hindi ka na naman nakapag-present ngayong araw. I have given you enough time para makapag-prepare. But what happened? Pasensya na po ma'am. Sobrang busy po kasi nila mga nagpapa, kaya hindi po sila nagkakapantay para... Pero hayaan niyo po ma'am sa susunod na presentation. Promise, gagawin ko po. Okay, last chance. I'll give you a last chance. But make sure na ma-accomplish mo ang presentation na to. Or else, babagsak ang grades mo. Remember, performance task ito. Nakakaintindihan na tayo? Kailan mo ba nakuha to? Nung isang araw na. At hindi mo man lang naisipang sabihin sa akin? Antonio, paano ko sasabihin sa'yo? Kapag ba sinabi ko ng mas maaga, hindi magiging ganito yung reaksyon mo? Hindi! Hindi ako papayag. Walang alis sa inyo. Bigyan mo kami ng anak mo ng 1 linggo at aayusin ko to. Pagkatapos ng 1 linggo, sisiguraduhin kong hindi na sila babalik dito. Hindi ko na sila hahayaang makalapit, lalo na sa anak mo. Sasamahan ko kayo. Antonio, hindi nga pwede. Alam mo namang hindi sila pabor sa'yo, umpisa pa lang, di ba? Huwag mo nang palalain yung sitwasyon. 1 linggo. 1 linggo lang, Amalia. Huwag kang mag-alala sa amin ng anak mo. Alam ko ang kilos at galaw ng mga taga mo. Sisiguraduhin kong makakarating at ligtas ka rin makakauwi ni Ate. Ay, anak. Hindi ka rin. Ay, anak. Uuwi kayo ng probinsya ng mama mo para makiram. Nabalitaan kasi ng mama mo na namatay yung lola mo. Mag-impake ka na ng mga gamit na dadali mo pang sili. Okay po pa. Ay, anak, makinig ka mo dito. Kahit anong makita, kahit anong mangyari, o sabihin nila sa'yo, kahit anong marinig mo galing sa kanila, babalik ka rito. Pa, syempre po. Pero 1 linggo po akong mawawala sa school, baka po bumabag grades ko. Ako nang bahala magpaalam sa mga teachers. Huwag mong kakalimutan tumawag pag may problema, ha? Hintayin ko yung text at tawag mo. Mag-ingat kayo ron. Aya, anak. Tapos ka na bang mag-impake? Malapit na po, ma. Sige, sumunod ka na lang sa baba, ah. Nak, malapit na tayo ha. Ma. Dito pa talaga tayo? Oo nak, malapit na tayo. Tandaan mo yung mga bilin sa'yo ng papa mo. Wala naman, ma.
Maligayang pagbabalik, Amalia. Nang, naparito lang kami para makiramay. Gaya ng napag-usapan, hindi rin kami magtatagal. Kanina pa nila kayo hinihintay. Tara. Laya, ito ang tribo ng ating lahi. Sila ang makakasama mo sa isang buong mundo. Makakasigurado akong makakasundo mo ang lahat. Magandang hapon po. Sister Laya! Maligayang pagbabalik! Bakit ang hawakan ng iyong balat? Ganda ng iyong balat. Iyong kasuot, Laya, anak? Tara na. Amalia, hayaan mo munang makilala niya ang tribo. Hindi sila masama. At hindi siya sanay sa pamumuhay na meron tayo. Kailangan muna niyang magpahinga. Masyadong malayo ang biyahe niya. Laya? Tara na. Pasensya na. Kailangan munang magpahinga ng anak ko. Ang mga gamit ko. Kaya na namin ang sarili namin. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kailangan namin kumpiskahin ang lahat ng bagay na hindi nararapat na gamit. Ano na naman ba to? Hindi pa ba sapat na nandito kami ng anak ko? Un kartihisabyo kami na, Amalia. Odessa, ihatid mo na sila sa kanilang tutuluyan. Ako na rito. Salamat. Hayaan mo muna siya. Nang, may mga katanungan na ka. Hindi ba natin sasabihin man lang? Huwag niya. Laya. Magandang umaga po tiyo. Magandang umaga. Saan ka pala nakaburo sa Lola? Hindi ka nga pala nakasama sa napagtagahi. Hayaan mo, papagahanda rin namin tayo. At makikita mo rin ang Lola mo. Sarawak. Gusto naman ang tulog mo kagabi? Ayos lang. Medyo
Naniniba ko lang talaga ako. Masasanay ka rin. Siya nga pala. Ako si Odessa. Yes. Salamat sa pagsama sa akin, Odessa. Walang anuman. Sumunod ka na lang sa mata. Sige, may kukunin lang ako. Saan na yun? Ano lang yun eh? Ma, nakita mo ba yung phone ko? Hindi ko kasi mahanap eh. Anak, pinagbabawal kasi nilang gumamit tayo ng phone. Paano yun? Hindi ko makakausap si Papa. Hinihintay niya pa naman yung text ko eh. Ako na lang bahala. Usulat ka lang. Tara na anak, hinihintay na nila tayo sa Narito na pala kayo. Maupo ka na yan. Daya, nandito na ang lola ko. Kasabay natin siya kakain. Oh, Ayaw subukang sundan siya habang ikay nasa pagkaharap ng iyong ina. Amalia. Sinabi ko na sa inyo, ina. Walang magandang maidudulot ang pagpunta nila rito. Wala silang respeto sa ating mga ninuno. Hayaan mo na, Helga. Masasanay ko sa Layan. Layan, kamusta? Kasama ka rin ba pagkaramdam mo? Pagpaldakan mo? Hindi naman na. Ayos na ako. Worried lang talaga sa mga kasama nararamdaman na. Naman hindi na nakatagarito. Kasi mag-alala, naiintindihan namin yun. Gusto mo ba malibot mo pa? Samahan kita. Ayos lang ko sa'yo. Oo naman. Para makilala mo rin ang tribo ka. Siya nga pala, kung napapansin mo, bilang kalalakihan sa Kirby. Oo nga, napansin ko rin. Magkaiba ba kayo ng Team Bea? Parang ganun na nga. Pero, kinailangan kasi nilang umalis muna. Kaya, para may mapagbuharan kami ng tatatin. Ha? Marami naman kayo pwedeng pagpunan ng pagkain. Bakit kailangan kayo lang umalis? Hindi naman siguro sila magagalit kung sasabihin ko sa iyo ang totoo. Nagkaroon kasi ng insidente doon dito sa Kribe na naging rason kung bakit nawalan ng rasyaga ng halaman, mga kunyang kahoy, maging sa tubig at mga pagkain. Matagal na panahon naman may hinikas, pero hindi kasi mawala yung sa isip nila. Kaya, kinailangan nilang umalis na sa Kribe. At paminsan-minsan, babalik sila rito ng nadalang maraming pagkain. Ganun ba? Bakit hindi kayo pumunta sa mga katabing bayan para mamili? Hindi, ang punto kasi sa amin. Nagsimula raw kalikuran ng trubo ang ibang bayan niya. Itinakasot silang kae rito galing sa labas ng tubig. Hindi kasi naging magandang trato nila sa kami. Lalo na sa pinuno. At mula no, sinira ng pinuno ang Inharma na dating daan papunta sa mga bayan. Hindi na sila basta-basta nagtitulala kung kami niya. At hindi na rin kami basta-basta nakakalabas nito. Hindi ka ba nalulungkot? Saan? Na nandito ka lang? Hindi naman. Masaya ako dito sa tubo. Dahil dito,
Nalaman ko kung bakit ako nabubuhay. Nakilala ko kung sino ako. Ikaw ba, Laya? Isa ka rin ba sa inyo? Kaya nakahirap ng tanong? Huwag ba nang isipin yun? Pasensya na ha. Parang sumobra yato yung inasta ko kanina. Hindi ko man nang inalam yung kultura nila at kung anong buhay meron kayo rito. Pero, susubukan kong masipiraan ko to. Hindi ka magsisisilayan. Alam mo, Laya, pagdating dito sa tribo natin, bawal kang pumunta sa mga lugar na sagrado. Saka, bawal kang mamitas ng mga medisina na hindi nagpapaalam sa mga linila natin. Natanong ko lang, bakit parang masaya kayo at hindi ko? Dito kasi sa ating tribo, pinag-islam na ang kamatayan ay kapayapaan. Dahil nakamit na ng isa sa atin ang nahangad mo sa buhay, ang magmalaya. Sobrang tahimik siguro ng puso mo. No? Bakit mo naman nasabi yan? Kasi parang magsagot ka sa lahat. Gusto ko ring maranasan yan na tuwing hindi magandang tumatakbo sa utak ko, nasasagot ng puso. Ang dami kong tanong sa sarili ko, Desa. Naririnig mo lang, baka kanina kayo pa ako nilayhasan. Pwede ko pang marinig. Matalas ko kasing itanong sa sarili ko kung bakit ako nabubuhay. Alam mo yun? Hindi ko nga alam kung saan ako nanggaling. Hindi naman sinasabi ng magulang ko. Ang alam ko lang, anak ako ni Amalia at Antonio. Alam mo, Laya, yung isip ko rin nun na kung bakit sa dinami-rami ng pwedeng punin sa amin, yung tagatagulog ka ng tribo natin. Pero, nung dumating ka, sagot lahat ang tanong ko na siguro nawala ka sa amin, ay para dumating ka at mahanap mo yung sarili niya. Kaya, Laya, kahit anong mangyari, pag nasa harap mo natin sa Japan, huwag kang katalibet. Malay mo, dito mo makita ang sagot sa mga katanungan mo. Kasi sigurado kong babalik na ang tribo sa dati nitong ulo. Sa ika-anim na araw na pagdating Laya at yung kapatid, gusto kong gawin natin ang mga espesyal na pagsasalo-salo kasama ang aming ina. Para sa mapayapang pagtawid ng ating hinay. Saras. Saras.
Belinda, dahil mo si Laya sa minundakan. Masusunod po. Kabilang kami sa amin ng tao niya. Kuya, anak! Ano nangyari sa kanya? Huwag kang hysteryo, Amalia. Walang masamang nangyari sa anak mo. Pinakilala ko lang ang presensya mo. Anong ginawa niyo sa anak ko? Anong ginawa niyo sa anak ko? Sinabi ko naman sa iyo, ina pa lang, Amalia. Wala ka ng karapatang mangialam sa kultura ng tribong iniwanan mo para sa lalaking yon. Wala akong karapatan sa tribo nito. Pero may karapatan ako sa anak ko! Anak mo, masdan mo ang mata sa kanyang katawan, Amalia. Kaisa na namin siya ngayon. Napakawalang hiyang, Amanda. Hindi ka na naawa sa bata. Hindi na namin patatapusin ng lamay. Uuwi na kami ng anak ko! Sa tingin mo ba'y may tatakas mo ulit ang bata? Belinda! Caridad! Tawan niyo ako! Hello? Sino ko? Ako to, si Antonio. Antonio? Bakit ka napatawag? Pwede pa tayong magkita ngayon? May kailangan lang ako malaman. Nandito ako sa Kamalan. Sa-text ko na lang sa inyo, pre. Sige, pupunta ako. Antonio? Antonio? Ano nangyari? Victoria, may naalala ka bang tradisyon sa inyo? Kahit ano? Marami. Anong ginagawa niyo kapag may balsang namatay sa inyo? Depende. Kung wala kang posisyon, ililibig ka kaagad. Kung pabilang kasi linya ng mga leader, paisang lihim lamang para sa iyo. At hindi sila pwedeng umalis doon hanggang hindi natatapos next na linggo? Naalala ko.
ito yung panahon na pumunta kami sa inyo para Malinaw pang lahat sa isip. Diretsuhin mo, Anton. Ano kailangan mong malaman? alam kong sinisisi kami ng buong tribo sa lahat ng nangyari sa kanila. Mula nung tumakas kami ni Amalia. Pwede bang ikwento mo sa akin lahat ng naalala mo? Pati yung tingin sa akin ng leader. Ang natatandaan ko ay ang unang tapak mo sa aming team. Sinabi mong laruan ka upang humingi ng permisong mayuhan ng ilang halaman at bibisina para sa pag-aaral mo. Masaya nga ang salubong sa inyo ng pinuno noon dahil minsan lang kaming mapuntahan ng tagabayan. Noong sinamahan ko kayong tumakas ni Amalia paalis sa tribo, alam ko nang sa inyo isisisi ang pagkaubos ng medisina doon. Pero matagal ko nang binabalaan ng pinuno na paubos na ang mga halaman at natutuyo na ang ilog. Bago ka pa man dumating, alam kong may hindi na magandang nangyayari sa lugar namin. Hindi ko nga lang mapatunayan dahil hindi naman kami pinapalabas sa tribo para mag-aral. Ibig mong sabihin yung pagkuha ko ng mga halamang gamot doon, hindi yun yung dahilan kung ba nagkaganon ang tribo niyo? Hindi. Ngunit yun ang paniniwala nila. Alam kong hahanap at hahanap sila ng isasakripisyo sa mga Diyos-Diyosa nila para lamang matapos iyon. Alam yun ni Amalia. Victoria, ilang araw na doon yung mag-ina ko at ni minsan hindi nila ako tinawagan. Nandoon ang anak mo? Daya, ito na ang itinakdang panahon para iligtas mo. Sumunod ka na lang. Laya, naalala mo ba nung unang punta mo rito? Ah? Oo. Nandun ako sa tabi mo, di ba? Odessa, baka maabutan na nila Noong mga tayo. panahong wala kang alam sa kultura, tinulungan kita, hindi ba? Odessa, Noong mga panahong nangingilabot ka, sa tuwing nakikita mong walang buhay na pinuno, nandun ako, di ba? Alalahanin mo lahat, Laya. Noong mga panahong nagpapanggap kang may koneksyon sa mga ninuno, na kung tutusin ay dapat iginagalang. Maski ng isang tulad mong taga-syudad,
Nandun ako, hindi ba? Nasaan mo kung nangyayari? Kung tutuusin ay hindi kita dapat trinato ng ganyan. Lahat ginawa ko para manatili ka. Tinulungan kita, Laya. Ngayon, tulungan mo kung patayin ka. Odessa, hindi kita maintindihan. Wala akong maintindihan. Si Mama, kailangan ko siyang makita. Hinding-hindi mo na makikita ang kauna-unahang taksil sa tribo. Odessa, nasaan siya? Parang awan mo na kailangan ko siyang kausapin. Wala ka nga talagang alam. Ganun ka ba pinalaki ng mga magulang mo? Walang alam sa mundo. Hindi alam kung saan nababagay. Hindi alam kung bakit nabubuhay. Bibigyan kita ng huling pabor bago kita kitilin. Gusto mong malaman kung bakit ikaw? Sisihin mo ang mga pinakamamahal mong magulang. Dahil nung itinakas kanila habang nasa sinapumpunan, itiniwalag kami ng mga Diyos. Dahil yon sa kasakiman ng iyong ama. Sa'yo ito nagsimula, Laya. At sa'yo rin magtatapos. Pero tama na! Bitawan mo ako! Sinabi ko naman sa'yo, hindi ko nakikita ang mga sagot sa mga mo. Nandito ka para isalba ang tribo. Nandito ka para mamatay. Wala akong kinalaman sa kung anong ginawa ng magulang ko noon. Hindi akong kabayaran sa kasalanan ng kahit na sino. Hindi kayo magsasabi kung bakit, saan, at kung paano ko dapat mabuhay. Wala nga makakasagot sa lahat ng tanong ko. Hindi ko kayo hahayaang kunin sa akin. Kalayaan kong pumili kung saan ako nararapat. Yan ang paniniwala mo, Laya. Lalahanin mong wala ka sa syudad. Nandito ka sa tribong tinakasan mo. Pero iyon na ang una at huli. Helga! Laya! Tumakas ka na! Ana! Anong ibig sabihin nito, Helga? Baka nakakalimutan mo kung anong posisyon mo sa tribo natin. Isa ka lamang sa mga alipin ng Diyos. Sa pagitan nating dalawa, hindi ba't ikaw ang nakalimot sa posisyong pinigay sa'yo? Ikaw ang susunod na pinuno ng ating tribo. Anong pumasok sa kukote mo at pinakawalan mo ang tanging magliligtas sa atin? Anong karapatan mo para questionin ako? Laya! Amanda, sigurado ka ba sa desisyon mo? Paano kung nakatakas na yung bata? May tiwala ako kay Odessa. Alam kong ibabalik niya si Laya. Ano man ang mangyari. At paano kung hindi? Paano kung totoo ang nasa pangitain kung may tutulong kay Laya? Paano kung totoong nawili siya sa batang iyon at naging magkaibigan sila? Susunod ako, Aurin. Ikaw muna ang bahala sa kanila. Huwag kayong aalis hanggat hindi ko na ibabalik ang batang iyon. Maasahan mo. Pero, paano si Helga? Kung araw ko siyang hindi nasalayan, hindi siya sumama sa ritual. Nagpapahinga siya sa aming sila. Gusto rin ko man siyang sumali ay hindi ko siya kayang pinitin gayong masama ang kanyang pakiramdam. Mag-iingat ka.
Siguraduhin mong ibabalik mo ang batang iyon. Buhay, patay. Siya na ang huling pag-asa natin, Amanda. Nakakaasa. Ayos naman ba kayo? Saka na kami magkomento. Kailangan mo na natin makaalis dito. Umalis na kayo. Antonio! Amalia, tara na! Anong kataksalan ang ginawa mo, Helga? Hayaan niyo ho ako magpaliwanag. Kahit umarap ka pa sa altar ng mga Diyos natin, alam mong walang kapatawaran ang ginawa mo, Helga. Sa loob ng 20 taon ipinotektahan kita. Kahit pa alam ng buong angka natin na isa ka ring anak sa labas ng tribo. Hinintay natin siya sa loob ng 20 taon at kinailangan kong patayin na sarili kong ina para mapauwi silang dalot matapos na ang sumpa sa tribo natin. Pero anong ginawa mo? Gawin niyo na kung anong kailangan niyong gawin. Ito ang nararapat para sa inyo, hindi ba? Tatanggapin ko lahat ng kaparusahang igagawad niyo sa akin, ina. Hindi kita kailanman kayang parusahan. Hindi ito isang parusa, Helga. Ito ang katapusan ng paghihirap. Ikaw ang sagot sa kabuluhan. Ayan na. Kumusta pakiramdam mo? Medyo okay naman na po. Hindi na po ako nangigido. Mabuti nga. May gusto kami sabihin sa iyo. Ano po yun pa? Alam kong may tinugugin na para dito. Pero mas okay na siguro malaman mo lahat. Kasi nung huling beses kami nagtago ng mga bagay na dapat alam mo, hindi ka nang mawala sa amin. Pa, thank you ha. Sobrang bilis ng mga nangyari habang nandun kami mama. Pero sobrang dami kong natutunan sa sarili ko. Kaya okay lang po kasi kung hindi ako napunta sa sitwasyon na yon, hindi ko malalaman yung mga sagot sa kanito. Pero hindi mo na kailangan mapunta sa ganang sitwasyon. Kasi dito na kami ng mama mo. Wala ngayon, pasagutin namin lahat ng tanong sa isip. So, pwede ko na pong malaman kung paano ko nagkakilala. Oo naman. Madalas kong tanungin ang sarili ko kung bakit nga ba ako nandito. Para sa nitong buhay na binigay sa akin,
kung hindi ko naman alam kung sino ako at kung saan ako nararapat. Sinubukan kong alamin ang sagot sa ibang tao. Sinubukan kong maging parte ng isang kulturang ibang-iba sa nakagisnan ko. Nalaman ko naman kung saan ako nanggaling. Nalaman ko rin kung paano ako napunta dito sa syudad. Pero hindi pala sapat na malaman ko lang ngayon. Doon ko napagtanto na maraming taong pwedeng magsabi kung sino ka, ano ka, at kung para saan ka nabubuhay. Pero nalaman kong sa gitna ng libo-libong katanungan at paguluhan, sa akin ang pwedeng magwala ang kasal.